nagka meron ng time, tapos yan naman po ngayon lang naging merong time sa day off. Gawal sa oras eh. Galing lagi taro sa trabaho. Ngayon lang may pera be. Ngayon lang nabigay yung ano eh. Yung bonus. Mga pasaherong hahabol pauwi ng probinsya, kakaunti na sa mga terminal sa Cubao. Wala. Super hirap. Walang mahanap, walang parking. Waiting talaga. Okay naman, medyo gumagalaw pa naman ang traffic, hindi naman masyadong matagal. Sa parking, yun lang talagang problema. Walang mapagparkat ng mga bisita. Pahirap ang parking space at heavy traffic sumalubong sa mga bakasyonista sa Baguio City. Dapat i-ensure natin na meron tayong disiplina sa pagkain, lalong-lalo na kung ikaw ay meron ng predisposing na mga sakit gaya ng hypertension, diabetes, at kung wala naman, para maiwasan natin yung pagkakaroon or pagiging predisposed dito sa mga sakit na to, dapat disiplinahin natin ang ating sarili. Posibleng pagtaas ng kaso ng heart attack at stroke ngayong holiday season, mahigpit na binabantayan ng Department of Health. Tips sa tamang kombinasyon ng pagkain ayon sa eksperto, alamin. Ilang lugar sa Pilipinas lubog sa baha ngayong holiday season dahil sa walang humpay na pag-ulan dulot ng shear line. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Ilang oras bago ang pagdiriwang ng holiday, marami pa rin sa mga mamimili ang naghahabol para sa kanilang last-minute shopping sa Divisoria. Siniguro naman ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga mamimili sa pamilihan, lalo na at dagsa ang tao sa lugar. Ito ang balita ni Evan Alvarez live. Evan, sa mga oras na ito ay marami pa rin bang namimili dyan sa Divisoria? At hanggang anong oras sila bukas para sa mga nais pang humabol? Magandang hapon sa iyo, Victor. Ngayon nga dito sa kinatatayuan ko ay marami pang tao dito sa may kanto ng Juan Luna at Recto. At inaasahan na maagang magsasara ang ilang mga tindahan at mga mall dahil uuwi din ang mga empleyado sa kanilang mga pamilya. Ayon sa mga nakapanayam nating mamimili dito sa Divisoria, ngayon lang daw sila nagkaroon ng oras at pera, kaya naman ngayon lang din sila nagkaroon ng pagkakataon na makapamili ng kanilang kailangan ngayong holiday. Ngayon lang po nagka meron ng time, tapos yan naman po ngayon lang naging merong time sa day off. Gawal sa oras eh. Galing lagi taro sa trabaho. Ngayon lang may pera be. Ngayon lang nabigay yung ano eh. Yung bonus. Hindi alintana ng ilang mamimili ang dami ng mga tao ngayon na naghahabol mag-shopping sa Divisoria. Sa kabila ng sikip at traffic na dadanasing pagpasok, dito pa rin pinipiling dumiretso ng mga mamimili. Kaysa mamili sa mall na higit na mas mataas ang presyo, mainam na dito na sila magpunta para makatipid kahit papaano. Anila ay sanay na sila sa siksikan dito sa lugar dahil normal naman ang ganitong setup sa Divisoria. Okay lang. Sanay na kami pag ganitong panahon. Sikip dito pagka dahil last hour, maraming namimili. Karaniwan namang binibili ngayon dito ay mga damit ng bata, pati na rin mga ipamimigay na mga laruan. Sinasamantala naman ng mga tindera ang ganitong pagkakataon para kumita. Anila mas maigi na personal pa ring mamili kaysa mga online stores na aabutin pa ng ilang araw bago dumating. Siguro po kung willing po kayo maghintay sa online, pero kung maghanap kayo na mura, dito naman po. Punta na lang po kayo dito. Mas mura po dito. Yung dito po kasi, makikita nyo po yung quality po ng gamit. Hindi po tulad sa online na parang nakangapa po kayo.
Samantala, siniguro naman ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga mamimili laban sa mga masasamang loob. Ayon sa Manila Police District Station 11 na sakop itong Recto Divisoria area, ay mayroon silang naka-standby na mga police commission officers kasama ang mga non-commission officers upang mag-ikot-ikot sa paligid. Mayroon ding mga naka-standby na pulis mula sa Juan Luna Police Community Prison kung saan tuloy-tuloy ang Oplan Bandilyo o pagpapaalala sa mga mamimili tungkol sa mga krimen na maaaring mangyari habang sila ay namimili. Muli po kaming nagpapaalala sa ating po mga mamimili. Pakiingatan po yung mga dala-dala po natin mahalagang gamit. Tulad po ng bag, wallet, cellphone at alahas at iba pa. Maaari lang po yung mga bag po natin pakilagay lang po sa ating harapan. Nang sigalan makaiwas po tayo mga biktima ng mga salisi, mandurugos at daknasbag. Ayon naman sa mga nakausap nating security personnel sa isang mall dito, mahigpit ang kanilang mga security checks dahil pinagbabawal ang pagpapasok ng mga deadly weapons at mga biniling paputok sa labas ng mga parokyano. Victor, sa mga oras na ito ay panaka-naka ang pag-abon dito sa May Divisoria at mabagal na rin ang usad ng mga sasakyan kumpara kaninang tanghali. Yan muna ang update mula dito sa Divisoria Market. Balik sa inyo dyan, Victor. Maraming salamat, Evan Alvarez. Bukod sa pagiging summer capital ng Pilipinas, puntahan rin ng mga bakasyonista ang Baguio City tuwing may long holiday. Ngunit dahil sa dami ng umaakyat dito, matinding traffic ang dulot sa lungsod. At mula sa Baguio City, ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta na ang sitwasyon ngayon diyan sa Baguio City? Yes, Victor, Marcos Highway pa lang ay kinakailangan mo na ng mahabang pasensya at pagtitiis volume ng mga sasakyan paakyat dito sa Baguio City. Ayon sa pamunuan ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office, asahan na ang moderate to heavy traffic lalo na sa mga intersection sa lungsod. Bukod sa heavy traffic, problema rin ang pagpaparadahan dahil congested na ang mga parking space. Wala. Super hirap. Walang mahanap, walang parking. Waiting talaga. Okay naman, medyo gumagalaw pa naman ang traffic, hindi naman masyadong na matagal. Sa parking, yun lang talagang problema. Walang mapagparkat ng mga bisita. Gayunman, nag-deploy ng mas maraming pulis ang Philippine National Police upang umasiste sa mga motorista at may ayos ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Samantala, paalala ng lokal na pamahalaan ng Baguio City na umiiral ang number coding scheme sa lungsod kahit holiday maging bukas, December 25. Ipinatutupad ang number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi rin exempted sa number coding ang mga turista o ang mga hindi residente. Ayon sa ilang turista, bagaman masikip ang daloy ng trapiko, ay worth the wait naman dahil sa ganda ng experience nila sa City of Pines. Yung klima po kasi maganda po, tapos sa sa views po, pwede pong picturean at pwede rin po pa family bonding. Medyo mahirap, pero worth the wait naman po. Understandable rin naman yung madami talaga mga taong gumagala dito. Minsan yung may taga ibang lugar na dumadayo dito, minsan may taga Mindanao dumadayo dito para lang ma-appreciate yung klima dito sa Baguio. Una po, malamig po siya. And second of all po, ang dami po ditong maganda puntahan. Ang mga boat concessionaires naman sa Burnham Lake masaya at pinapaganda at inaayos ng mabuti ang kanilang mga bangka para sa masasakay na turista at mga residente. Sa ngayon, ang boat ride ay nasa 250 pesos per 30 minutes. Pagkasipuan, hindi mo pinturan to, parang it's attractive. At saka hindi nasasakyan. Medyo dumadami na nag-umpisa last week, dumadami na ang bakasyonista dito, mga turista.
Ayon sa Baguio City LGU, batay sa karanasan ay mas dadami pa ang turista bukas December 25 kaya asahan ang mas mabigat pang daloy ng trapiko. Samantala, Victor, alas 5 ng madaling araw ngayong Martes ay nakapagtala ang Baguio Pag-asa ng 16 degrees Celsius na temperatura sa lungsod. Asahan na ang mas malamig pang temperatura sa mga susunod na araw. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Victor. Grace, sa ngayon ba yung Marcos Highway lang ang nadadaanan paakyat dyan sa Baguio City? Open ang Cannon Road at Nagilian Road, Victor. Kaya naman yung ating mga kababayan, yung ating mga turista na plano pang umakyat ng Baguio ay bukas sa lahat ng mga motorista ang Cannon Road. Kaya lang may one lane lang dito sa Cannon Road kaya dobling ingat sa ating mga motorista na planong umakyat ng Baguio City. Victor? Alright, maraming salamat Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Pagmamahal, pagpapatawad at respeto. Ito ang nilalaman ng mensahe ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino ngayong holiday season. Sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente, hinikayat niya ang mga Pilipino na mag-alay ng pagmamahal sa isa't isa, lalo na sa mga kapos sa buhay at may karamdaman. Tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Binigyang diin din ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagiging bukas palad sa kapwa. Sinabi pa nito na bukod sa mga material na regalo, dapat ding ipaabot ng mga Pilipino ang pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap, tayo ay inaanyayahang magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahong ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Nanghihinayang ang ilang pasahero na pauwi sana sa Panay Island na baka hindi nila masusulit ang kanilang bakasyon ngayong holiday season dahil sa tagal ng paghihintay nila sa pagdating ng bus na kanilang sasakyan pauwi sa probinsya. Ito'y dahil sa nangyayaring pagkaantala ng mga bus sa Batangas Port kung saan dagsarin ang mga pasaherong nais makasakay sa Roro ngayong holiday rush. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, kumusta na ngayon ang pagdating ng mga bus dyan sa Marikina Terminal? Rose, simula kaninang umaga na minomonitor natin yung mga bus dito, pa-isa-isa lang ang pagdating nila. Kaninang hapon ay umalis yung pinakahuling bus, papunta na ang Iloilo at puno na nga ito, yung iba nakatayo na lamang. Dahil sa Batangas, yung pagrampa ng barko, pila-pila. Ilang oras bago ka makababa ng barko doon sa Batangas kasi may nauna palang barko isa. Kadarating lamang ng bus na minamaneho ni Mang Danilo galing ng Panay Island. Magsasakay lang ito ng pasahero at mga bagahe sa terminal ng bus sa Marikina, Cubao at Alabang. Saka na ito bibiyahe pabalik ng Panay Island. Ang ilan sa mga pasahero ni Mang Noel kahapon pa naghihintay ng masasakyan. Sabi ni Mang Noel, umaabot ng 4 na oras bago makababa ng Roro ang mga bus sa Batangas. Pero ang mas matagala, ang pila pasakay ng bus na inaabot ng 1 araw. Ang problema kasi sa hindi nila priority ang bus sa Batangas. Ginawa pila-pila, ginawa nilang pila-pila. Alam mo, mauna yung trucking, mauna yung private, huli ang bus. Yun, una talaga yun.
Yung kawawa naman yung pasahero kung gano'n ang ginagawa nila. Sayang naman yung tinatawag na ruro. Dapat noon ba pinaparity naman talaga ang bus. Ngayon hindi na eh. Opo, yun ang problema dyan sa Batangas din. Si Angie, kahapon pa ng alas 6 ng umaga ang schedule ng pag-alis ng kanilang bus. Pero hanggang ngayon, nasa terminal pa rin siya ng bus sa Marikina. Posibleng sa December 27 na sila makarating ng Iloilo kung bibiyahin na ngayon ang kanilang bus. Aniya, nasira ang kanilang bakasyon dahil sa kakulangan ng mga bus na masasakyan. Siyempre, masakit talaga kasi gusto namin talaga umuwi para makapiling yung pamilya Wala. Hindi abot. New Year na lang talaga. Tapos, babalik naman kami. Tapos, ng after New Year, babalik naman kami dito. Ilang araw na lang makapiling pamilya, di ba? Hindi talaga sulit yung bakasyon namin yun. Si Mang Edgardo kasama ang ilan niyang kasamahan sa trabaho. Kung tatagal pa daw sila na mananatili sa terminal ng bus, mauubos na ang kaunting naipon nila sa ilang buwang pagtatrabaho sa Luzon na para sana sa kani-kanilang mga pamilya. Talagang mahirap kasi nangamba rin baka maubos din yung budget pag hindi pa kami nakaalis. Yung para sana sa pamilya namin, magastos pa namin sa pagkain kung hindi pa kayo makaalis. Si Marzo, kahapon pa rin naghahantay ng bus na masasakyan pero sa 26 na daw resume ang operasyon ng kanyang masasakyang bus. Kaya sa terminal na daw siya maghihintay ng bus hanggang sa Huwebes dahil marami itong bagahe. Oo, hanggang 26 po, maghihintay talaga. Ganun pa rin pag umuwi, magagastos pa rin kasi dahil nga may dalang bagahe, mahirapan ako. Pero kung may makikita pang ibang bus company, kahit nakatayo, papatasin na daw nila makauwi lamang sa Capiz. Rose, kanina yung mga umalis dito, hindi rin tiyak kung tuloy-tuloy yung biyahe nila papuntang sa kanilang lugar dyan sa Panay Island. Dahil nga ang nagiging problema dyan sa Batangas Port, umaabot ng 24 hours bago makasakay yung mga bus sa Roro. Ang problema bukas, may ilang mga lugar o ilang mga shipping company na walang biyahe ang kanilang barko. Kaya posible kapag ma-stranded sila dyan sa Batangas, sa December 26 na rin sila makakasampa ng barko. At kanina nakausap din natin yung isang management ng isang bus company dito. Nila nagsimula yung pagka-delay ng kanilang mga bus dyan sa Batangas simula pa noong December 21 at tuloy-tuloy na yan hanggang ngayon. At sa ngayon hindi na muna sila tumatanggap ng reservation para hindi daw sila masira dun sa kanilang mga customer. Tumatanggap na lamang sila ng mga customer o ng mga bibiyahero na walk-in dito. Pero bukas, wala muna silang operations kaya mag-resume na sila sa December 26. At yan muna ang latest mula dito sa Marikina. Balik sa'yo, Rose. Oo, Ryan, dyan sa Marikina Terminal ay humupa na rin ba yung pagdagsa ng mga pasahero o marami pa ring chance passengers na nag-aabang? Sa ngayon, pakonti-konti na lang, paisa-isa na lang yung pumupunta dito. Pero yung mga nag-aabang ng kanilang masasakyang bus, ang ilan sa kanila dito na nag-stay. Yung ilan naman ay iniwan muna yung kanilang mga gamit dito, yung malalapit lang at babalik na lang sila pagka dumating na yung bus. Pero karamihan ng mga nandito, galing yan sa mga malalayong lugar at ayaw na nilang maabala, aantayin na daw nila yung pagdating ng kanilang bus sa December 26. Okay, maraming salamat Ryan Lacanlale, nag-ulat ng live mula sa Marikina Terminal. Lalong nagpapabagal ng daloy ng trapiko ang mga motoristang may problema sa Radio Frequency Identification o RFID ayon sa management ng South Luzon Expressway o SLEX. Samantala, isang pampasaherong minibus naman ang naaksidente kaninang umaga sa North Luzon Expressway. Ito ang balita ni JP Nunez. Wala silang RFID pero dumadaan sila sa mga RFID lanes. Yun po ang nangyayari. Tapos meron man, dumadaan sila pero insufficient ang load naman po nila. Kaya abala
Sa kabila ng pagsusulong ng contactless payment sa mga toll plaza, problema pa rin ang mga motorista na walang radio frequency identification o RFID stickers o kaya ay insufficient ang balanse. Ayon sa management ng South Luzon Expressway, ito ang kanilang karanasan sa holiday exodus sa mga motoristang dumadaan sa SLEX na pauwi ng mga probinsya. Sa ganitong pagkakataon, nagbubukas ng barrier sa mga toll plaza para padaanin muna ang mga sasakyan na may issue ang RFID. Kahit palagpasin sila, hindi libre ang bayad sa toll dahil sisingilin pa rin sila ng cash. Kapag talagang humaba po yan, pinapa-free flow na namin yan. Activity na po yan natin sa mga toll gate. Ayon sa SLEX, nagdagdag sila ng mga ambulant tellers para mapabilis ang proseso sa mga nagbabayad ng cash sa toll plaza. Samantala, isang aksidente naman ang nangyari kanina sa North Luzon Expressway o NLEX. Bandang alas 9 ng umaga, isang minibus ang tumagilid sa expressway sa bahagi ng Mexico, Pampanga. Sa video ng netizen na si Jelay, makikita na isang pampasaherong modern jeep ang naaksidente at meron itong ruta mula Apalit hanggang Dao, Pampanga. Ay, Dao, Apalit! Ay, grabe, Dao, Apalit, grabe. May mga Apalit! Ay, may mga tao pa. Sa isa pang video ng netizen, makikita ang nakatagilid na minibus, gayon din ang mga biktima na ang ilan ay mga bata. May plakang NGN 967 ang minibus at nakapangalan sa 3 Big Boys Transport Cooperatives. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lubog sa tubig baha ang ilang lugar sa Pilipinas dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng shear line. Kabilang sa mga apektadong lugar ay ang probinsya ng Oriental Mindoro, Northern Samar at Palawan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Kahapon na nag-cause siya ng mga landslide, so parang na-isolate yung mga lugar na yun, pero madali naman siyang na-clear. So ngayon yung mga lifelines ay clear na at operational na to. As of today po, dissipating na siya kasi pataas na yung movement ng shear line. So since yesterday, tumigil na po yung ulan. Bagamat pabuti na ngayon ang panahon sa Northern Samar, hindi pa rin ito nakaligtas sa matinding pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan sa lalawigan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Northern Samar, apektado sila sa Tropical Storm Romina na pinalakas ng shear line, bagay na nagdulot ng flash flood sa ilang lugar ng probinsya. Kabilang sa mga severely affected flooded areas, ang bayan ng Catarman, Lapinig, Katubig, Las Navas, Mondragon at Lope de Vega. Ayon kay Frats Kalubag, Operations Manager on Duty ng PDRRMO Northern Samar, bukod sa pagbaha, nakaranas din sila ng mga pagguho ng lupa na nagpa-isolate sa mga naturang bayan. Pagdating po sa mga ganitong senaryo, actually marami na pong nangyayari ganito. Dito lang naman po yung mga opisina at multi-stakeholders po na laging nagmo-monitor at laging gumagabay po pagdating sa disaster po. Bukod sa Northern Samar, binaharin ang ilang lugar sa Oriental Mindoro, partikular na sa bayan ng Nahuan at Baco. Sa aerial shot na ito ni Rodel Sinyaga, makikita na tila nagmistulang malawak na dagat ang Barangay Tagumpay sa Baco. Hindi madaanan ng mga sasakyan ang kalsada papunta sa Barangay Mangangan, Barangay Mayabig, Barangay Bayanan at iba pang karatig na lugar. Lubog din sa tubig baha ang bayan ng Victoria, Calapan City at Socorro. Ayon sa PDRRMO Oriental Mindoro, nasa 8,722 pamilya na ang apektado ng pagbaha. Katumbas ito ng 41,777 individual. 67 pamilya ang nasa mga evacuation center habang ang ilan ay nananatili sa kanilang mga tahanan. Sa kabuuan ay nasa 44 na barangay ang binahang lugar mula sa 5 bayan ng Oriental Mindoro. At sa Palawan,
Lubog sa tubig baha ang Puerto Princesa, Palawan. Ayon sa ilang mga residente, noong linggo pa nakaranas na sila ng matinding pagbaha sa kanilang lugar. Tulad na lamang ng kuha na ito ni Rochelle Lagrada na nagmistulang isda sa dagat ang mga sasakyan sa isang mall sa Puerto Princesa City. Sa social media post naman ng Coast Guard District Palawan, gamit ang kanilang rubber boat, makikita ang magkabi-kabilang rescue operation sa mga residenteng inililikas dahil sa kalamidad. Katuwang ang Coast Guard Station Central Palawan at Special Operation Group Palawan o SOGPAL, kanilang inilikas ang mga residente mula sa Purok Milagrosa, Barangay San Manuel. Ayon sa Provincial Information ng Lalawigan, nananatiling nasa Blue Alert status ang Emergency Operations Center o EOC ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa nararanasan sama ng panahon na nagdudulot ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Palawan. Sa tala ng EOC, kabilang sa mga binahang lugar ang Sopronio, Española, Rojas at Quezon. Nananatili naman na kansilado ang paglalayag sa mga sasakyang pandagat sa mga bayan ng Brooks Point, Sopronio, Española, Rizal, Kalayaan, Rojas, Bataraza, San Vicente, Dumaran, Araceli, Busuanga, Coron, Colyon, Balabac at Cuyo. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gaya ng naunang naipangako, bibigyan ng panahon ang pamilya ni Mary Jane Veloso upang muling makasama ito ngayong holiday season. Bukas, magtutungo ang mga ito sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Samantala, nanindigan naman ang abogado ni Veloso na hindi na kailangang pag-aralan pa ng mga legal expert ang issue ng pagkakaloob ng executive clemency sa kanya. Ito ang balita ni Dante Amento. Pagdating ng mga pamilya kong galing na Nueva Ecija, mga 7 po siguro o 8, diretso na po kami sa kulungan. Maghapon po kami. Muling makakasama ng pamilya Veloso si Mary Jane sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City bukas, December 25. Ayon sa ina ni Mary Jane na si Celia, dadalhin na rin nila ang mga hiningi ng kanyang anak tulad ng pagkain, damit, hygiene kits at iba pang gamit. Nais-anya nilang kasama si Mary Jane sa buong maghapon. Bibigay ko lang po sa aking anak, akap at halik lang po. Yung po 4 na kapatid ni Mary Jane, 2 anak ni Mary Jane, kami ni tatay, saka po 5 yung kapatid ko, mga pamangkin po, saka apo. Hindi natupad ang hiling ng mga magulang ni Mary Jane na bigyan siya ng agarang executive clemency pagdating sa Pilipinas noong December 18 para hindi na ito mananatili sa correctional facility. Sa pahayag ng Pangulo, kailangan pang pag-aralan ng mga legal expert ang bagay na ito. Pero nanindigan naman ang kampo ni Veloso na biktima lamang si Mary Jane ng kanyang recruiter. Ayon kay Attorney Edre Olalia, isa sa mga abogado ni Veloso, ang executive clemency o pagbibigay ng awa ng presidente ay walang pwedeng mag-question kahit na sino. Ano bang oras, maaari itong ipagkakaloob ng Pangulo. Hindi na kailangan sinasabi ni Presidente. Sa katunayan, pwede nga niya unahan eh. Sa katunayan, pwede hindi dumaan doon sa proseso na yun kasi nga, absolute power niya yan, hindi lang chief executive. Dagdag pa nito, wala ring kondisyon ang Indonesia nang pumayag na ibigay na sa Pilipinas ang kustudiya kay Veloso. Kung Good Conduct Time Allowance o GCTA naman anya ang ibibigay kay Veloso, ay masyadong matagal pa bago siya makalalaya. Kung tama ang aking pagkaunawa sa application ng GCTA, kailangan pang ma-serve niya ang minimum. Ang aking pagkaunawa, 20 years yata yun eh. Ibig sabihin, kung 14 na taon siyang nasa Indonesia, kung tama ang aking computation, kahit sa pangkalahatan lang, maghihintay pa siya ng ilang taon. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang pamilya Veloso at mga abogado nito na bago matapos ang 2024 ay tuluyan ng makalalaya si Mary Jane. Ayun po, ang pinakamanagay na po sa buhay namin, kung ibigay na po clemency ng anak ko, hindi ko lang po alam na ipaliwanag, siguro napakasarap po na marinig na Mary Jane, ito na clemency mo, pwede ka na umuwi. Sa susunod na taon, haharap si Veloso sa korte kaugnay ng kasong qualified human trafficking at estafa na isinampan ito sa kanyang recruiter na nakakulong din sa Correctional Institution for Women.
Dan Tiamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakiisa ang International Association of Democratic Lawyers sa panawagang tuluyan ng palayain si Mary Jane Veloso. Sa inilabas na pahayag ng grupo, naniniwala sila na dapat na itong bigyan ng clemency. Anila, matagal nang nagdusa si Veloso sa kulungan, gayong biktima lang din ito ng human trafficking. Para sa kanila, hindi na nangangailangan pa ng mahabang administrative at legal review ang kaso nito. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa ilalim pa sa pag-aaral ng legal experts ang hiling na clemency ni Veloso. Plano ni President-elect Donald Trump na muling tangkaing bilhin ang Greenland. Ngunit binigyang diin naman ang teritoryo na hindi nila ibinebenta ang kanilang lugar. Ito ang balita ni Carmela Marinda. Kapakanan ng national security at kalayaan sa buong mundo. Ito ang mga dahilan sa likod ng pagnanais ni President-elect Donald Trump na bilhin o kunin ang kontrol ng Greenland mula sa Denmark. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng unang post sa social media na Truth Channel kung saan inirekomenda niyang bawiin ng US ang kontrol sa Panama Canal dahil sa hindi patas na pamamahala ng Panama laban sa mga interes ng US at pagtawag sa Canada na maging 51st state ng Estados Unidos. Muling binuhay ni Trump ang ideyang pinalutang niya sa kanyang unang termino na dapat bilhin ng US ang Greenland na naging mahalagang strategic territory sa pagbubukas ng mga ruta ng kalakalan sa Arctic dahil sa pagbabago ng klima. Ang ilang opisyal na kasama sa transition o malapit kay Trump ay nagsimula na umano ng informal discussions kung paano ang magiging hakbang sa pag-acquire sa naturang Danish territory. Muli namang iginiit ng Greenland na hindi nila ito ipinagbibili. Ayon sa Prime Minister nitong si Muchi Idije, hindi nila kailanman ibebenta ang teritoryo at isasakripisyo ang kanilang kalayaan. Ang Greenland ay ang pinakamalaking isla sa mundo na nasa pagitan ng North America at Europe. 80% ng lupa nito ay natatabunan ng yelo at ninanasa ni Trump ang lugar dahil sa estratehikong lokasyon nito. Nasa ilalim ng pamamalakad ng bansang Denmark ang Greenland sa kabila ng malawak na otonomiya nito. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinugod sa MedStar Georgetown University Hospital sa Washington, D.C. si former U.S. President Bill Clinton kahapon, December 23, matapos magkalagnat. Ayon sa tagapagsalita ni Clinton na si Angel Urania, nasa maayos ng kalagayan ang dating Pangulo. Inaasahang mananatili si Clinton sa ospital ng isang gabi para sa mga pagsusuri at obserbasyon. Tiniyak ni Urania na inaasahan niyang makakauwi si Clinton bago mag-December 25 at nagpasalamat sa mahusay na pangangalaga na natatanggap nito. Dati nang nakaranas si Clinton ng ilang health scares, kabilang ang mga operasyon sa puso at impeksyon sa dugo noong mga nakaraang taon. Sa ibang balita, ngayong araw ang inaasahang huling bugso ng mga pasahero na uuwi sa mga probinsya para sa mahabang bakasyon. Ngunit sa pag-iikot ng UNTV News, kakaunti na ang nag-aabang ng biyahe sa mga provincial bus terminal sa Cubao, Quezon City ngayong hapon. At mula sa Cubao, Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, tuloy-tuloy ba ang biyahe ng provincial buses ngayong magdamag hanggang bukas? Yes, Victor, tuloy-tuloy pa rin naman yung operasyon ng mga provincial bus dito sa Cubao, Quezon City. Pero simula bukas hanggang sa bago ang pagpapalit ng taon, limitado yung kanilang mga ide-deploy na mga bus unit dahil nga inaasahan na mas kakaunti na yung mga pasahero na bibiyahe. Ngayong hapon, yung mga pasahero na nandito sa mga terminal sa Cubao ay kakaunti na lang na humahabol para nga sa bakasyon ngayong holiday season.
Si Aling Yolanda kasama ang kanyang asawa hahabol pa uwi sa San Jose, Nueva Ecija ngayong hapon. Galing sila ng Caloocan City. Taon-taon silang umuuwi sa probinsya kapag holiday season ng Disyembre. Ngayong taon, December 24 na sila nakabiyahe dahil ngayon palang pinayagan ng kanilang mga amo na makapagbakasyon. Kasi po may trabaho, pakaalis lang sa trabaho, siyempre, gusto makasama yung pamilya kaya humahabol kami. Si Greg Hilario naman na galing Marikina City, uuwi ng Zaragoza, Nueva Ecija. Hindi siya nakabiyahe noong weekend at kahapon dahil ngayon pa lang rin nakaliban sa trabaho. 2 araw lang siyang bakasyon kaya bukas ay babalik din siya sa Metro Manila. Sobra busy masyado sa trabaho. Ngayon lang ako nalibre hanggang bukas. Kumbaga habol lang kayo. Oo, babalik din ako rito bukas. Ayon sa mga pasahero, inaasahan nila na marami pang hahabol sa biyahe ngayong hapon. Pero pagdating nila sa mga terminal sa Cubao, maluwag ang mga ito at agad silang nakakasakay ng mga bus. Ngayong araw na lang inaasahan ang huling bugso ng mga uuwi sa probinsya para sa bakasyon ngayong holiday season dahil inaasahan na bukas ay nakauwi na sa probinsya ang mga magbabakasyon. Victor, yung mga pasahero talagang yung peak na dagsa dito sa mga terminal sa Cubao ay noong weekend at saka kahapon. Kaya ngayon kakaunti na lang. At mabigyan lang din natin ng abiso yung mga motorista dito sa may northbound ng EDSA. Kapag patungo ng EDSA Kamuning Flyover ay nagkakaroon ng bahagyang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan dahil nga yung mga bus na galing dito sa mga terminal sa Cubao ay lumalabas ng kanilang mga terminal at nagme-merge doon sa traffic na dumadaan dito sa area na ito ng EDSA. At ang abiso nga ang ayon nga sa MMDA, ito yung huling araw na medyo masikip pa yung daloy ng mga sasakyan dito sa Metro Manila dahil dun sa huling biyahe ng mga uuwi ng probinsya. Pero simula bukas hanggang sa bago ang pagpapalit ng taon at hanggang sa January 2 ay inaasahan na magiging maluwag ang sitwasyon ng traffic sa Kalakhang, Maynila. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Victor. JP, doon sa pag-iikot nyo rin ba, may na-observe ba kayo na naging adjustment din naman sa pamasahe doon sa mga terminal na inyong napuntahan? Sa ngayon, Victor, yung mga pamasahe as is pa rin naman kung ano yung mga previous na binabayaran ng mga pasahero dahil wala pa naman naging pagtaas ng pamasahe sa mga provincial bus ngayong taon na inanunsyo din ng LTFRB o ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Victor? Alright, maraming salamat JP Nunez mula sa Quezon City. Karaniwang binabantayan ng Department of Health ang mga insidenteng may kinalaman sa paputok at mga nabibiktima nito. Subalit ngayong taon, kabilang din sa tututukan ng ahensya ang mga karamdaman na lumalaganap pagsapit ng holiday season. Paalala ng mga eksperto, ito'y nagiging talamak ngayon dahil sa kabi-kabilang mga handaan, dulot ng pagkain at pag-inom ng sobra sa kailangan. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Usually nangyayari ito sa mga ganitong season kung saan marami or kaliwat kanan yung handaan. Kaya maraming problems ang nakukuha kapag nagkakaroon ng binge eating yung isang individual. Binge eating. Kadalasan itong nangyayari kapag ganitong panahon kung saan kaliwat kanan ang mga pagtitipon. Ang binge eating ay ang labis na pagkonsume ng pagkain at inumin dahil sa kakulangan ng pagkontrol sa sarili. At kaakibat nito ay sari-saring karamdaman. Nauna nang nagbigay ng paalala ang Department of Health kaugnay ng lumalalang kaso ng non-communicable diseases gaya ng heart attack, stroke at holiday heart syndrome. Sa datos ng Philippine Heart Center, umabot na sa humigit kumulang 60 ang kaso ng stroke mula Hulyo hanggang Nobyembre,
habang 7 naman ang naitala mula December 1 hanggang sa kasalukuyan. Sa kaso ng coronary heart syndrome, 110 ang naitala noong nakaraang taon. Tumaas naman ito sa 115 pagdating ng Enero 2024. Naitala naman si East Avenue Medical Center ang patuloy na pagtaas ng kaso ng stroke. Nasa 188 ito noong 2020, 226 naman noong 2021, 247 noong 2022 at pumalo sa 328 noong 2023 sa kaparehong buwan. Dagdag pa ng kagawaran, tumaas din ang kaso ng stroke sa St. Luke's Medical Center. Umabot sa 339 ang mga stroke discharges sa ospital mula Enero hanggang Nobyembre. Paalala ng DOH, posibleng tumaas pa ang insidente ng mga sakit na ito hanggang pagsalubong ng bagong taon kung hindi mapipigilan ang labis na pag-inom ng alak maging ang pagkain mula sa sunod-sunod na handaan. Kami na nagtatrabaho sa emergency department, sunod-sunod ang nakukuha naming heart attack, stroke, diabetic coma, and some of them die. Hindi natin nalalathala ito. So ngayon, I need your help, no? Marami kasi, pagdating ng Pasko, bawal ang mataas ang cholesterol, mataas ang BP. Sasabihin nila, once a year lang naman, kakain sila ng lechon, matataba, mamantika, matatamis. So, nagre-remind kami ngayon, yung overeating in Christmas. Mariing pagpapaalala ng departamento ang maingat na pagkain ngayong eating season dahil anila ang kawalan ng disiplina ang magdudulot ng kapahamakan sa kalusugan ng sinuman. Kaya't kaugnay nito, nagbigay naman ng payo si Mr. Gilbert Gonzalez Jr., isang licensed dietitian, sa tamang kombinasyon ng pagkain. Lagi nating tatandaan na kapag mas makulay yung ating plate na kinakainan, mas maganda yun. Pag sinabi kasi nating mas makulay, dapat nandyan yung ating mga fruits, vegetables, kasi yung mga fruits and vegetables na matataas sa fiber, hindi siya nakakapag-cause ng bloating. At isa pa, kapag mataas sa fiber ang kinakain natin, mas hindi biglaan yung pagtaas ng blood sugar natin. So mas controlled siya, mas gradual ang increase. Mas naiiwasan natin or mas nape-prevent natin yung cause ng diabetes. Dagdag pa nito na ang tamang pagkain ay dapat na tumatagal ng 10 hanggang 15 minuto. Sa paraan na ito ay name-mechanically digest o natutunaw ng maayos ang pagkain na nagiging tulong sa ating digestive system. Dapat i-ensure natin na meron tayong disiplina sa pagkain, lalong-lalo na kung ikaw ay meron ng predisposing na mga sakit gaya ng hypertension, diabetes, at kung wala naman, para maiwasan natin yung pagkakaroon or pagiging predisposed dito sa mga sakit na to, dapat disiplinahin natin ang ating sarili. Pagbibigay diin ng mga eksperto na maaari namang maging bahagi ng mga okasyon, subalit dapat dala-dala ng bawat individual ang tamang disiplina sa pagkain, lalo na ang tamang pagpapahalaga sa kalusugan, lalo na sa selebrasyon ng paglipat ng taon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang sugatang motorcycle rider ang nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue matapos itong sumemplang sa Imus, Cavite. Ayon sa biktima, nakatulog ito habang nagmamaneho patungo sa kanyang trabaho. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Kita sa CCTV camera footage na ito kung paano sumemplang ang motorcycle rider na ito sa Toclong San Sebastian Road, Imus, Cavite, pasado alas 12 na madaling araw, December 23. Kinilala ang biktima na si Larry Endito Serevilla, 35 taong gulang. Sakto namang napadaan sa lugar ang UNTV News and Rescue at kaagad na nagsagawa ng assessment. Narinig mo ko? Narinig mo ako, sir? Opo, sir. Saan yung masakit sa'yo? Ito. Nagtamo ito ng mga gasgas sa kanan at kaliwang kamay at kanang tuhod. Ayon sa biktima, papasok sana ito sa trabaho at habang binabagtas ang Toclong San Sebastian Road ay nakatulog umano ito at saka sumemplang sa gutter ng kalsada. Matapos malapatan ng paunang lunas, tumanggi na ito magpadala pa sa ospital.
Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Bill bago matapos ang taon. Ngunit ayon sa isang analyst, maaaring idulog sa Korte Suprema ang General Appropriations Act kung makikitang nandoon pa rin ang ilang questionableng probisyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kung hindi ma-veto yung mga items na yon, I think kung ma-sign yung budget as is, that will be challenged in the Supreme Court. Posibleng umabot pa sa Supreme Court ang 2025 proposed budget. Ito ay kung makakasamang aaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang questionableng probisyon sa 2025 General Appropriations Bill. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, isa sa mga maaaring idulog sa SC ay ang kino-question na umano'y mas mataas na pondo na inilaan para sa Department of Public Works and Highways o DPWH kaysa sa education sector. If it appears that the budget allocation of the DPH exceeds DepEd, then that's unconstitutional. Because the Constitution is very clear, no? Ang DepEd will always must have the biggest allocation in the budget. Isa sa mga maaari rin anyang maiakyat sa Supreme Court ay ang ginawa ng Bicameral Conference Committee na insertion o pagbawas sa inilaang pondo sa ilang ahensya. Kabilang narito ang pagtapya sa 12 billion pesos na budget ng DepEd. Nothing in the rules say that the BICAM can deduct or insert items or matters that were not agreed upon or discussed in the respective chambers. Sa December 30, nakatakda ng lagdaan ni Pangulong Marcos ang 2025 General Appropriations Bill. Ito ay matapos ang ilang araw na masusing pag-aaral sa panukalang budget. Inaasahan na ilang items o provision ng panukalang budget ang i-veto o hindi aaprubahan ng Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ginhawa para sa mga nakatatanda ang pagtanggal ng Department of Health sa purchase booklet bilang requirement sa medical discounts. Ito ay lalo na't karaniwang may mga maintenance na gamot ang mga nakatatanda. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Malaking ginawa po kahit hindi lang magamit ang booklet. Malaking bagay po yun. Dahil hindi mo naman dala-dala parati yun eh. Sa maintenance na gamot para sa alta presyon at madalas na pagkahingal na uuwi ang bahagi ng pensyon ni Tatay Rogelio, 74 years old. Kaya naman malaking ginhawa para sa mga katulad nila dahil hindi na ngayon kailangang magpakita ng purchase booklet tuwing bibili ng gamot sa butika para mai-avail ang 20% discount para sa mga senior citizen. Pabor sa amin po yung mga senior dahil minsan kasi makakalimutin na rin kami, di ba? Minsan naiiwan namin na ID namin. Halimbawang nasa labas ka, hindi mo dala yung booklet, pero dala mo yung ID mo, yung time na dumaan ka sa Mercury, pwede kang bumili. Kasi dala mo yung ID mo, hindi na kailangan yung booklet. Reseta ng doktor at senior citizens ID na lang ang kailangang ipresenta sa mga butika sa pagbili ng gamot o medical device para makakuha ng discount ang mga senior citizen. Ito ay matapos maglabas ng administrative order ang Department of Health o DOH na nagtatanggal sa requirement ng purchase booklet para sa senior citizens upang mai-avail ang kanilang discount sa gamot sa drugstores alinsunod sa Expanded Senior Citizens Act of 2010. Ang panuntunang ito, paborable rin para sa mga pharmacists. Advantages din naman po yan, lalo na sa mga senior citizen po talaga. At the same time, doon din po sa mga establishments, sa mga drugstores. Sobrang dami ng customers po. Yung time po makakasave na rin dahil yung transaction mabilis na magagawa po. Samantala, nagpasalamat naman sa DOH si House and Ways Means Committee Chairperson Albay 2nd District Representative Joey Salceda dahil sa akbang na ito.
Ayon sa kongresista, kabilang ang pagtatanggal ng booklet requirements sa isa sa pinakamalaking bunga ng pagdinig ng Kamara kaugnay ng senior at persons with disabilities o PWD discounts. Dagdag pa nito, kadalasang nagiging balakid ang booklet requirement para hindi makabili ng kinakailangang gamot ang senior citizens dahil madalas nila itong nakakalimutan o naiwawala. Para naman kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, sakto para sa holiday season ang kautusan ng DOH. Gayunman, nanawagan naman si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay sa iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development at iba pa na sumunod din sa akbang na ito ng DOH na pag-abolish sa polisiyang pagpresenta ng purchase booklet upang i-avail ang discount ng senior citizens sa mga pangunahing pangailangan at prime commodities. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkatuwang na sinira ng Rizal Provincial Police Bureau of Fire Protection at Force Multiplier ang mga nakumpiskang illegal improvised pyrotechnic device o BOGA sa probinsya ngayong araw sa Camp Mgen Licerio Jeronimo sa Taytay, Rizal. Nasa 402 BOGA ang winasak gamit ang maso sa panguna ni Provincial Director Police Colonel Felipe Maragun para hindi na mapakinabangan pa. Ang mga nakumpiskang BOGA at iligal na paputok ay mula sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan. Bahagi ito ng anti-illegal firecracker campaign ng Rizal PNP. Paalaala ng PNP, mapanganib sa kalusugan ang paggamit ng mga iligal na paputok at paingay gaya ng BOGA lalo na sa mga kabataan. Mayroon ng 25 firecracker-related injuries na naitala ang Department of Health. Batay sa kanilang monitoring, ito ay mula sa mga ulat galing sa 62 Sentinel sites mula December 22 hanggang kaninang madaling araw. Ayon sa DOH, 20 sa mga ito ay nasa edad 19 pababa, habang ang 5 ay 20 anyos pataas. Karamihan din sa mga biktima ay lalaki. Muli namang nagpaalaala ang kagawaran ng kalusugan sa publiko na huwag nang gumamit ng mga paputok upang makaiwas sa sakuna at aksidente. Itinalaga ni French President Emmanuel Macron si François Bayrou bilang bagong Prime Minister. Isa sa kanyang mandato ay pamunuan ang gobyerno at ipasa ang 2025 budget. Pinili naman ni Bayrou si Eric Lombard bilang Finance Minister at si Amélie de Montchalin bilang Budget Minister. Mananatili sa kanilang pwesto sina Bruno Retailleau, John Noel Barrot at Sébastien Lecornu. Ang bagong gobyerno ay nahaharap sa hamon ng mga no-confidence votes at pagpasa ng budget habang ang France ay patuloy na humaharap sa krisis. Binigyan umano ng mga peking identification ang mga sundalo ng North Korea na nakikipaglaban para sa Russia. Ito ang isiniwalat ng Ukraine matapos mapatay ang 3 NOCOR soldiers sa Western Kursk region at makuha ang mga dokumento ng mga ito. Batay sa impormasyon, sila ay binigyan ng mga peking pangalan at lugar ng kapanganakan. Wala rin umano itong seal o stamp, larawan at place of birth at nilagdaan sa Republic of Tuva na isang Russian region. Para sa Ukraine, ito ay kumpirmasyon na ang Russia ay gumagamit ng mga paraan upang itago ang mga pagkatalo nito sa larangan ng digmaan at itago ang presensya ng mga dayuhan. Naitala ng South Korea ang 20% ng populasyon nito na edad 65 pataas, dahilan upang maging bahagi ito ng mga super-aged society tulad ng Japan, Germany at France. Umabot na sa 10 milyon ang bilang ng mga nakatatanda mula sa kabuang 51.2 milyong populasyon ng bansa ayon sa datos ng Interior Ministry. Bumagsak sa 0.7 births per woman ang birth rate ng South Korea, isa sa pinakamababa sa mundo at malayo sa replacement rate na 2.1. Dahil dito, mabilis na tumatanda at lumiliit ang populasyon ng bansa
na tinatayang bababa sa 39 million pagsapit ng 2067. Ayon sa mga eksperto, ang mataas na gasto sa pagpapalaki ng mga anak at mahal na presyo ng mga ari-arian ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng mababang birth rate. Binabantayan ngayon ng Land Transportation Office Region 5 ang mga ulat ng ilang mga pasahero hinggil sa mapagsamantalang tricycle na naniningil ng sobra-sobrang pamasahe. Paliwanag naman ng ilang tricycle drivers, malaking abala ang traffic sa syudad kaya may naniningil ng mas mataas kaysa sa regular fare matrix. Ito ang balita ni Ryan sa Latandol. May manang-signal talaga ng ganyan kasi kung minsan sobrang traffic, kaya lang sa pagpapaliwanag ng driver dun sa pasahero. Matinding traffic ang idinadahilan ng ilang tricycle driver sa Naga City sa paniningil ng mas mataas na pasahe kaysa nakatakdang fare matrix sa lungsod. Kung dati ay nasa 15 pesos lamang ang regular fare base sa matrix, ngayon umaabot sa 100 to 150 pesos ang singilan mula sa bus terminal hanggang sa destinasyon ng mga pasahero. Dahil sa ganitong ulat, nakatutok ang Land Transportation Office Bicol sa mga naiulat na mga mapagsamantalang tricycle drivers ngayong holiday season sa Naga City. Bagamat walang binibigay na formal na pahayag, pero ayon kay Operations Division Chief Glenn Mancera ng LTO Bicol, nakatanggap sila ng mga impormasyon ukol dito. At base rin sa social media post ng LTO, nakasaad dito ang agarang deployment ng Intelligence at Investigation Unit ng ahensya upang targetin ang mga mapag-abuso sa paniningil sa mga biyahero. Mariin namang itinanggi ng presidente ng TriToda ang nasabing overpricing sa kanyang mga nasasakupan. Kami naman kasi sir dito sa CBD Terminal, talagang ang pasahero lagi nandito. Minsan nagrereklamo yung pasahero na sobrang singil, sumakay lang naman dito sa banda ng CBD Terminal. Yung kami naman kasi, kami yung mga asosasyon dito na TriToda, kami yung mga litimong nakapila dito, talagang kami, minsan sinasabihan ko mga miyembro na ayusin nyo ang singil. Ay sabi ko sir, alam na ng mga miyembro ko yan. May overcharging naman, hindi yan sa pila namin. May mga checkpoint na din ang mga enforcer ng LTO upang mabantayan ang mga driver at mabilis na maiparating sa kanila ang sumbong ng mga biyahero kaugnay sa nasabing reklamo. Ang sinumang mapapatunayang nananamantala ng pasahero ay papatawan ng kaukulang parusa, pagmumultahin ng sinumang lalabag ng 5,000 pesos sa first offense, 10,000 pesos sa second offense, at sa third offense naman ay 15,000 pesos at kanselasyon ng prangkisa ng nasabing public transport vehicle. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakaligtas sa panganib ang kapitan at crew ng isang bangka na lumubog sa Culyon, Palawan, Kamakalawa. Ayon sa mga otoridad, sinira ng malakas na alon kasabay ng sama ng panahon ang sinasakyan ng dalawa habang nasa laot. Nag-inspeksyon naman ang district engineers ng Department of Public Works and Highways sa Biliran Province sa gumalaw na tulay sa kanilang probinsya. Ngunit batay sa inisyal na pagsusuri, walang nakitang crack o sira sa tulay. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Palawan, ligtas na ang kapitan at crew ng isang bangka na lumubog Kamakalawa sa karagatang sakop ng Culyon, Palawan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Culyon, naabutan ng pagsusungit ng panahon ang dalawang sakay ng bangka habang nasa laot. Winasak umano ng malalaking alon ang kanilang sinasakyan, dahilan para masira at lumubog. Naabutan na lamang ng mga dispatch rescuers ang kapitan at crew na ligtas at nasa dalampasigan na ng Sitio Binabaan, Barangay Carabao. Pakiusap ng LGU Culyon, iwasan munang pumalaot kung malalaki ang alon, lalo't may gale warning issuance mula sa Pag-asa at Sea Travel Advisory mula naman sa PCG. At sa Biliran,
bahagyang napatigil ang mga sasakyan na padaan sana ng Biliran Bridge bandang alas 3:45 kahapon, December 23. Napansin kasi ng ilang mga residente at mga motorista na gumagalaw ang gitnang bahagi ng tulay. Sa videong kuha ni Noli Moncada Palconit, mapapansin ang tila pag-uga ng tulay. Kwento pa ni Palconit, hindi nila maiwasan ang mangamba at matakot sa sitwasyon dahil unang pagkakataon ito na nangyari. Sa advisory na inilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Biliran, hindi muna pinapayagan na makadaan sa tulay ang mga heavy vehicle. Tanging mga light vehicle ang maaaring makadaan, kabilang na ang sedan, van at SUV. Ayon sa DPWH Biliran, ang paggalaw ng tulay ay dahil nararanasan ang mahangin na panahon sa lugar at dahil dagsa ang mga biyahero ngayong holiday season. We are doing our best. Ngayon nga, na-inspection ng ating mga engineers naman, we are doing for our best to find out its physical aspect ba. Kung talagang may mga cracks na makita natin sa ilalim ng tulay, wala naman po. Wala naman talaga makita natin. So yun lang masabi namin na, hindi naman sabihin namin na the bridge is so safe. Ang sabi ko lang is that the bridge, as what was expected from it, is okay naman yung bridge natin. Kanina dumating na ang Bridge Inspection Vehicle o BIV mula sa Regional Office para makapag-inspect sa ilalim ng tulay. Dito malalaman ang status ng Biliran Bridge at masasagot ang lahat ng katanungan hinggil sa nangyaring paggalaw nito. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw ng Martes. Ang sabi ni Juanito Atiwag, kaugnay ito sa issue ni Mary Jane Veloso, imbestigahan ang recruiter niya at panagutin. Well, nakakulong na naman, Rosalie, di ba, yung kanyang recruiter. Katunayan nga, meron ding sinampang kaso itong si Mary Jane against the recruiter. At sabi nga doon sa report ni Dante, by next year, haharap din sa korte si Mary Jane para doon sa sinampang kaso. Yes, human trafficking din ata yung kinakaharap na kaso nitong mga recruiter niya. At batay sa ulat, nakapiit din sa Correctional Institution for Women. Tama, tama. Ano ba yung sunod na komentaryo natin? Ito, hinggil naman sa issue ng binge eating, lalo na ngayong holiday season, Vic, na complete blood chemistry and urinalysis at monitor sa blood pressure para malaman ang status ng katawan before sumabak sa matinding kainan. Better yung kung mag-moderate eating lang this holiday season. Yan. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang po dahil pagka, syempre, anumang sobra, masama. Alright, at shout out muna tayo. Salamat kina at Tessie Rojas Channel, at Mike Caranzo at Joseph Homeres. Gayon din po kina Alfredo Alia, Aubrey Hementiza at Vic Belen. Salamat sa inyong pagsuporta. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma 13 at Gs na nagsasabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksiyan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.